Magandang araw klase. Sa araw na ito ay dadako na tayo sa nilalaman ng Module 4 natin para sa ikalawang markahan. At ang Module 4 na ito ay may dalawang bahagi. Dumako tayo dun sa unang bahagi muna ng ating Module 4. Ito ay patungkol sa pangangatwiran. Pag sinabi natin pangangatwiran klase, ang pangangatwiran ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan, patunay upang ang isang panukala ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala, at ang layunin nito ay manghikayat ng mga tagapakinig na tanggapin ng kawastuhan ang kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng mga katwirang pagpapahayag. So tayo ay nangangatwiran, unang sa pinakalayunin natin ay manghikayat ng tagapakinig o maaaring kung pasulat yan ay tagabasa. May dalawang uri ng pangangatwiran. Ang unang uri ay yung tinatawag nating pangangatwirang pabuod o induktibo. Ito ay nagsisimula sa mga halimbawa o partikular na kaisipan o katotohanan na nagtatapos sa pangkalahatang simulain o katotohanan. Ibig sabihin, klase, naglalahad muna tayo ng mga halimbawa na susuporta at nasusuporta doon sa ating pangkalahatang simulain. Halimbawa, tingnan natin itong pahayag na hihimayin natin sa pamamagitan ng pangangatwirang pabuod. Ayan, meron akong dalawang pahayag dito. Una, yung magtatayo na rin ako ng karinderya. Pangalawa, may karinderya ang kapatid ko at malaki ang kanyang kinikita at pakinabang. Himayin natin ito sa pamamagitan ng pangangatwirang induktibo. Pag sinabi nating induktibo, kinakailangan magkakaroon muna ng isa o higit pang mga halimbawa bilang panimulang pahayag na susuporta sa inyong pangkalahatang ideya o simulain. Kaya makikita nyo dito sa halimbawa natin, yung unang dalawang pangusap ay mga espesipiko o particular na halimbawa, habang yung dulong pahayag ay yung tinatawag natin pangkalahatang ideya o simulain. Sumunod na uri ng pangangatwiran ay yung pasaklaw o deduktibo. Kabaligtaran naman ito nung unang tinalakay natin na induktibo. Dito naman, nagsisimula ang pangangatwiran sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatan o masaklaw na pangyayari o katotohanan, at mula rito ay iisa-isahin ilahad ang maliliit o mga tiyak na pangyayari o katotohanan. Ibig sabihin, pangkalahatang ideya, huhugutin natin isa-isa doon yung mga halimbawang pwedeng sumuporta doon sa ideya natin. Tingnan natin yung halimbawang pahayag. Okay, may tatlo akong pahayag dito. Una, lahat ng mag-aaral sa PUP ay matalino. Pangalawa, si Ryan ay isang mag-aaral sa PUP. At pangatlo, si Ryan ay matalino. Himayin naman natin ito. Yung unang pangungusap natin ay tumatalakay o nagpapakita ng pangkalahatang ideya o simulain. Habang yung huling dalawang pangungusap natin, yan naman yung masasabi natin espesipiko o particular na halimbawa na nagmula doon sa ating ideya. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang bahagi ng Module 4 natin, ang pagpapakahulugan. Meron po akong tatalakayin sa inyo na 4 na uri ng pagpapakahulugan na maaaring hindi na rin bago sa inyong pandinig. So, ibig sabihin parang babalik tanawan natin. Una na dyan ay yung tinatawag nating denotatibo. Pag sinabi nating denotatibo, kahulugan ng salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Sa madaling salita, wala na kayong ibang pupuntahan kung hindi diksyonaryo kapag ang hinihingi ay denotatibong kahulugan. Halimbawang salita, makitid, ang ibig sabihin sa diksyonaryo ay makipot. Mariwasa, na ang ibig sabihin sa diksyonaryo ay mayaman o may kaya sa buhay. Sumunod ay yung kaparis palagi ng denotatibo, yung konotatibo. Kung ang denotatibo nakikita sa diksyonaryo, ang konotatibo hindi. Ito yung mga pansariling pagbibigay ng kahulugan ng isang tao, pangkat,
iba sa kapangkaraniwang kahulugan. Ibig sabihin, tinitignan o sinusuri natin paano ginamit ang salita sa pangungusap kasi nga hindi natin mahanap yung kahulugan nito sa diksyonaryo. Halimbawa, mabigat ang timbang na ang gusto nating ipakahulugan ay makapangyarihan o maimpluwensya. So, gamitin natin ito sa pangungusap. Naihalal siya ng taong bayan kung kaya't siya ay naging mabigat ang timbang. Hindi po literal na mabigat siya o malaki siyang tao. Ibig sabihin, sa pangungusap na ito, inilalarawan yung tao na naihalal bilang makapangyarihan kasi nga konotatibo. Okay, sumunod naman na dalawang pares, yung kasing kahulugan at kasalungat. Kasing kahulugan, mga salitang pareho ang kahulugan, habang ang kasalungat ay yung mga salitang kabaligtaran ng kahulugan sa isa't isa. Halimbawa ng kasing kahulugan, maganda at marikit, sa kasalungat naman, payat at mataba. So, napakasimple nitong dalawang pares na to, no? Alam na dapat natin yan. Paalala lamang klase, ang gamit ng salita sa pagbibigay ng kahulugan, maging ito man ay kasing kahulugan, kasalungat, denotatibo o konotatibo ay dapat na naaayon sa ibig bigyang pansin, batay sa paglalarawan o pagpapatungkulan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Dahil kahit anuman ang paraan ng pagbibigay ng kahulugan, tiyak man o di tiyak, dapat ito ay angkop at totoo. Ibig sabihin, pipiliin natin yung mga salitang ating bibitawan at sasabihin. Huli, mas nagiging makatotohanan at madali ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw kung alam natin ang tamang gamit ng salita. Maiiwasan ng anumang hindi pagkakaunawaan at pagkakamali kung maibibigay natin ang tama at totoong kahulugan ng isang salita at mailalapat natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pinakamahalaga sa lahat, klase, kung hindi ka sigurado sa iyong sasabihin, huwag mo nang bitawan. Maaaring ito ay makasakit ng iyong kausap o maaari namang magdulot ng hindi pagkakaunawaan. At dito nagtatapos ang maikli nating pagtalakay sa nilalaman ng Module 4. Hanggang sa muli, paalam!